Pero ang taong sentro ng kanilang panawagan, makailang beses tumanggi na tumakbo. Pagdating mo niya sa, di-file case against. Sa kanyang programa sa telebisyon sa Davao na Gikan sa Masa, Marso pa lang ng 2014, sinabi na ni Digong wala raw makapagpapatakbo sa kanya. Hindi nagpatinag ang supporters ni Digong. Ipinakita nila ang kanilang puwersa sa isang rally sa Davao noong March 29, 2014. Nahigitan din nila kalaunan ang kanilang target. 11 milyon ang pumirma sa kanilang panawagan. Pero matindi pa rin ang pagtanggi ng alkalde na ikinadismaya ng kanyang mga supporter. Alam mo nung palaging umatras si Mayor Duterte, pati yung mga tao na mga Davaoenyo, umatras rin. Parang suntok sa langit itong ginagawa namin. Setyembre 2014, inalok ni Senadora Miriam Santiago si Digong na maging bise nito. Pero kahit yon, tinanggihan ni Duterte. I'm really flattered, honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said, I am not good for national office. And besides, I intend to retire after this term. Nanahimik ang mga panawagan kay Duterte sa pagtatapos ng 2014. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Pero sa pagpasok ng 2015, naglunsad ang alkalde ng tinawag niyang listening tour, kung saan nilibot niya ang mga vote-rich areas ng bansa upang isulong umano ang federalismo. Pero maraming pumuna na tila hindi talaga federalismo ang layunin ng listening tour, kundi ang pulsuhan ang mga botante. Nung initially, umiikot siya, yung tinatawag niyang listening tours, ginawa niya yun sa federalism. Kahit hindi maintindihan ng tao ano ba yung federalism, dahil bago. Bakit niya ginagawa yun? Oo, di ba? Hindi naman siya nagsasabing, tatakbo ako. Hindi, nakikinig lang ako. Kinukuha ko ang pulso ng taong bayan. And then, siguro ang isang very strategic move doon, na-entice ang tao kasi may isang taong umiikot pero hindi naman tatakbo. So, naaangat yung emotion na, uy, may taong taga Mindanao, lalaban. Sino ba yan? Huwag ho kayong tumindig. Hindi po ako pare. Bagamat mariing itinatanggi ng kampo ni Duterte na namumulso lang sila noon, kalaunan ay inamin nila na dito nila unang nakitang malakas ang hatak ni Mayor Rodi. Ito'y ayon na rin mismo sa kanyang executive assistant na si Bongo. Pero alam mo, walang nakikinig sa federalism. The interest of the people on his face. Kaya parang hindi masyado nakikinig yung tao about, they're not interested about what you're saying on federalism. Interesado sila kung ano yung pinagsasabi mo. Iba yung karisma ni Mayor sa publiko. Malalaman mo, nakikinig talaga sila. Patuloy siyang umikot at doon niya naramdaman na talagang minamahal siya ng tao. Nakapagtataka rin na sa kabila ng pagiging isang umano'y simpleng listening tour, namumudmod ang kampo ni Digong na mga t-shirt, boulder bracelet, stickers at magazines na mistulang mga campaign paraphernalia. At sa lakas ng sigawan, aakalain mong isa itong kampanya. Pero tila bingi o nagbibingi-bingihan sa mga paulit-ulit na sigaw at panawagan ang anak ng Mindanao. May medical issues na rin ako, matanda na ako. Had God wanted me to be mayor, president, He would have opened the door for me when I was younger. The brilliance of Marcos. I don't have yung wit ni Santiago. Ako, paupuin mo dyan. Sa kaliit-liit kong itong taga Mindanao, hindi ako papayag, mapahiya ako. Wala akong pera, sarili ko talagang panggastos. Ayaw kong humingi kasi ayaw ko ng utang na loob. I do not covet the presidency. Sa kabila nito, mahilig magpahaging ang alkalde sa mga matutunog na pangalang tatakbo sa eleksyon. Maruhas
Hindi ko na makita si Mark. Kailangan niyo si Mark. Oh, good. Sis Escudero, good. Mar, good. Binay, good. Si Duterte, very good. Ilan ba ang score ni Binay ngayon? 32. Kung mag-82 ako, takbo ako. Hindi rin siya umaatras sa tuwing matatanong kung anong gagawin niya sakaling maluklok bilang pinuno ng bansa. Gumawa na kayo ng maraming punerarya dito. Patay lahat. Ordinaryo lang ako na killer. I will close Congress. Kunin ko yung pera with so many billions there, I will use it to increase the salaries of the teachers, of the police or military. Agosto 2015, 9 na buwan bago mag-eleksyon, umiinit ang politika. Si Senator Grace Poe akmang tatakbo na bilang presidente at nakikipagpulong sa mga partidong pwedeng magdala sa kanya. Si Mar Rojas naman naghahanap ng kapalit ni Senator Poe bilang kanyang running mate. Si VP Binay lang noon ang tiyak na kakandidato, samantalang si Digong patalim na ng patalim ang mga pahayag. If I become president, I can assure you, upon the grave of my father, the charges won't be corruption. But it would be something like multiple murders and genocide. Kasi hindi ko kaya magtingin ng itong bayan ko na ganito. They will just have to stop. And if I ever get to file a certificate of candidacy for president, I'm telling the Filipino people now, do not vote for me. Because it will be bloody. At nang akala ng marami ay akmang magdedeklara na si Digong, biglang kumambyo na naman ito. Nang umupo sa happy hour ng News 5, muli niyang pinagdiinang hindi siya tatakbo. There never was an occasion they said that I'm running for president in this country. Never. Every time I'm in a crowd, maybe in a conference or seminar or convention, I get to be the welcome address as the mayor. Wala talaga akong sinabing tatakbo ako. Sa naging panayam ko sa kanya sa programang Reaksyon, hinisa-isa ni Digong noon ang kanyang mga rason sa hindi pagtakbo. Mahirap kasi maniwala, sir, kasi napaka-aktibo ninyo sa inyong mga listening tours. Biglang, hindi pala kayo tatakbo. What was that all about? Alam mo kasi, may 3 akong binigay, matanda na ako. Tapos, ayaw ng pamilya ko, which is really tama. Hindi ko naman maipalit yung edad ko. The family sentiment talagang ayaw. Yung Bakit po ayaw nila? Kasi naawa, alam nila ang sakit ko. That I have a spinal issue, meron akong, tsaka I acquired Burgess disease, sigarilyo. That's why Davao City, no smoking. The third is the most telling. Ano po yun? Sinabi ko wala akong pera. Walang tao dito sa Pilipinas na magsabi, tatakbo siya ng presidente at kunin niya lahat sa bulsa niya yung pera. Pero bingi rin sa kanyang pag-ayaw ang patuloy na lumolobong bilang ng mga suporter ni Digong. Ang karisma niya lumabas na sa isla ng Mindanao. Bago matapos ang buwan ng Setyembre, 50,000 katao ang nagpakita ng puwersa sa Quirino Grandstand. Kailangan tumakbo siya, kailangan magbagong Pilipinas. Bukod sa signature campaign, nag-donate din ng piso ang lahat ng lumahok bilang tugon sa iniinda ni Digong na kawalan ng pondo at makinarya. Kung magkakaisa ang boto ng Mindanao at saka mga Kabisayaan, pati na rin po yung ibang panig ng bansa, ibang lalawigan, panorte hanggang south, may pag-asa po. Kasabay nito, nagsimulang paandarin ng kanyang mga taga-suporta ang isang makabagong makinarya. Pinatrending nila ang #Duterte2016 na umabot sa halos 2 milyon ang online reach at 2.6 million ang bilang ng impressions. Hindi man nakarating ang alkalde sa Quirino Grandstand, nagpaabot naman siya ng mensahe ng pasasalamat at muli humingi ng panahong pag-isipan ang kanyang desisyon. In order to have a soul-searching
you must have a soul to search. I am ready to search, but the problem I said is apparently I have lost my soul. Hinahanap ko pa. Planado man o hindi, noong buwan ding iyon, umangat na sa mga survey si Digong. Nangunguna pa rin si Po, pero sa rating ni Duterte na 16%, statistically tied na sila ni na VP Binay at Secretary Mar Rojas.